sa pagtahat sa totoo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa maliliit o kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kung babalikan natin ang lahat ng masasamang nagawa ng mga Pariseyo at Eskriba kay Jesus, ito ay nagmula dahil hindi nila naunawaan si Jesus. Maraming nagawa na hindi maganda ang mga Pariseyo at Eskriba dahil hindi nila naiintindihan si Jesus. Marami silang pagpaparatang kay Jesus. Andyang kumakain kasama ang mga makasalanan. Andyang nilalabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga. Andyang nagpapatawad si Jesus ng mga kasalanan na para sa mga Pariseyo hindi dapat. At kung ano-ano pang mga pinaratang kay Jesus. Lahat ito ay dahil hindi nila naunawaan ang pinanggagalingan ni Jesus. Ito ang nangyari sa ating ebanghelyo. Kaya nga, pinagsasabihan niya ang kanyang mga alagad. Pinapaliwanag niya ang kanyang sarili. Sa pagsasabing, "Huwag ninyong akalain na naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta." Sabi ni Jesus, naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Magandang kay Jesus namang galing yung pagpapaliwanag para kahit papaano ang kanyang mga alagad ay maintindihan siya. Maintindihan. Kasi hindi na nga siya naiintindihan ng mga Pariseyo at Eskriba. Dahil para sa kanila, nilalabag ni Jesus ang batas. Para sa kanila, hindi tinutupad ni Jesus ang batas.
Pero ang hindi nila alam, tinutupad ito ni Jesus ng may pag-ibig. Ginagawa ni Jesus, tinutupad niya ang batas ng may pag-ibig. Na iba sa paraan ng mga Pariseyo. Ang mga Pariseyo at Iskriba, tinutupad ang batas sa pamamagitan ng bawat letra o titik. Ganyan sumunod sa batas ang mga Pariseyo. Walang pag-ibig, pero mayroong titik at letra. Oh. Tingnan niyo yung pagkakaiba, hindi ba? Iba ang pinanggagalingan ng dalawa. Sa mga Pariseyo, di bali ng walang pag-ibig, basta bawat letra, bawat salita matupad. Pero kay Jesus, tinutupad niya ang batas ng may pag-ibig. Ganito ang nangyayari kapag ang isang tao o dalawang tao ay hindi nagkakaunawaan. Kapag walang nakikinig, walang marunong makinig, at walang marunong tumanggap ng paliwanag, hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan. Kaya nga sa pamilya, may gulo. Kasi walang gustong makinig. Kaya nga sa eskwela, may bumabagsak kasi walang nakinig o hindi nakinig sa turo. Kaya nga may relasyong magulo kasi wala nang gustong makinig. Walang gustong magpaliwanagan. Kaya may nag-aaway kasi gusto lang siyang pakinggan. Ayaw makinig. Ayaw tumanggap ng paliwanag. At talaga naman, kapag hindi nagkakaunawaan, magiging magulo at madalas masama ang nagagawa ng tao. Kaya hindi o kaya magulo kasi walang pagkakaunawaan ang tao. Siguro inisip ko kung ang mga Pariseyo nakinig kay Jesus, inunawa ang pinanggagalingan ni Jesus, hindi kailangan ni Jesus ipaliwanag ang kanyang sarili sa kanyang mga alagad. Siguro kung marunong silang makinig, naintindihan nila kung saan nanggagaling si Jesus. Ngayong araw na ito, inaalala natin si San Bernabe, isang apostol. Si San Bernabe, alam niyo po, nagkaroon din ng hindi pagkakaunawaan kay San Pablo. No? Noon, magkasama sila. No? Magkasama sila sa misyon. Magkasama silang nangangaral. Pero noong nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, maging si San Bernabe at San Pablo ay naghiwalay. Nagkanya-kanya ng landas. No? Diba ganyan ang nangyayari? Kapag hindi nagkakaroon ng pagkakaunawaan, ang dali na lang maghiwalay. Pero ang maganda sa dalawang ito, hindi man sila nagkaunawaan, ang inunawa nila, si Jesus. Ang sinundan nila, si Jesus. Kaya kahit magkahiwalay, tuwid ang kanilang landas. Tuwid ang landas. Ito yung magandang aral sa atin. Sa mga oras o panahon na walang pagkakaunawaan, punta ka kay Jesus. Itutuwid niya ang iyong landas. Magandang tignan sa ating mga relasyon. Kung mayroong hindi pagkakaunawaan, mag-usap. Kung di kayang mag-usap, magdasal ka muna. Punta ka muna kay Jesus. Baka maliwanagan ka o maliwanagan ka. Sa panahon ngayon, iba-iba tayo ng mga pinanggagalingan, di ba? At iba-iba ang pamamaraan ng pakikipag-usap. Meron sa pamilya, hindi na nag-uusap, pero nagchat-chat. Sa GC na lang nag-uusap, no? Paano ko magkakaliwanagan sa GC? No? Yung group chat, no? Di ba? Pag sa text yan o chat, walang pakiramdam. Hindi mo alam, galit ba? No? Kailangan mo palagyan ng smiling face. No? Pag nakalimutan mo lagyan ng smiling face, basa ng nanay mo, galit ka. Hello. Sa mga nagchat-chat dyan, di ba?
O, pag hindi mo nalagyan ng he, 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 o akala hindi ka nagbibiro. O, di ba? Kakaiba rin tayo mag-usap ano? O, hindi ko alam, pinadali ba o mas naging komplikado ang pakikipag-usap? Ito yung magandang aral sa atin sa mga hindi pagkakaunawaan para maintindihan ang pinanggagalingan, magpaliwanagan, pag-usap. At kung sakaling magulo ang lahat, punta kay Jesus. Magdasal ka. At sigurado, maitutuwid ang iyong landas. Maliliwanagan ang iyong kaisipan. Mga kapatid, itong aral na pwede nating mapulot sa ating pagdiriwang. Sa panahon na walang pagkakaunawaan, sa panahong hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan, mag-usap, magpaliwanagan. At kung hindi sapat, magdasal para maituwid ang ating landas. Amen.